Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 211. Gayunpaman, upang mapanatili itong lihim, nanatili si Yezuan sa Alchemy Hall sa kabuoang 10 araw. Pagkatapos noon, pumunta siya sa Weapon Hall at hiniram ang Forging Room. Ang Nebula Sword ay isang mababang makalupang sandata. Ang blueprint ay nangangailangan ng 1 bilyong Devo Uling points at ang forging fee para sa bawat espada ay 200 milyon. Nagpapeke si Yezuan ng 10 Nebula Sword at gumastos ng kabuuang 3 bilyong Devo Uling points. Ngayon, mayroon na lang siyang bahagyang higit sa 1 bilyong Devo Uling points na natitira. Gayunpaman, sa wakas natapos ang misyon. Makalipas ang kalahating buwan, personal siyang naglakbay sa makalangit na tahanan. Upang maging tumpak, pumunta siya sa Soaring Heaven Peak, kung saan nakatira ang mga nakatataas sa Soaring Heaven Mansion. Direkta niyang nakita ang address ng Supreme Elder. May 2 alagad na nagbabantay sa looban ng Supreme Elder. Gayunpaman, kinuha ni Yezuan ang token na ibinigay sa kanya ng Supreme Elder at dirdiretsong pumasok. Ang Supreme Elder ay may libangan na mag-alaga ng mga bulaklak at halaman upang linangin ang kanyang pagkatao. Sa makatuwid, ang buong patio ay napuno ng mga kayamanan. Sa sandaling pumasok si Yezuan, nakita niya ang maraming magagandang bagay. Gayunpaman, alam niya kung nasaan ito kaya nilabanan niya ang tukso. Gayunpaman, hindi siya naglakad ng matagal bago niya nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting damit na lumabas mula sa loob. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nakasuot ng puting damit ay may ordinaryong hitsura ngunit ang kanyang ugali ay pambihira. Nang makita siya ni Yezuan, nakaramdam siya ng matinding pressure. Napakalakas niya, mas malakas pa siya kaysa sa Supreme Elder. Sino ang taong ito? Hulaan ni Yezuan sa kanyang puso. Ang Supreme Elder ng Soaring Heaven Mansion ay 80 taong gulang na. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na mukhang nasa edad 40 ay may ganoong lakas. Nangangahulugan ito na maaari lamang siyang maging isang tao. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng puting damit si Yezuan, bahagyang natigilan siya at nagtanong sa malamig na tono, "Ikaw si Yezuan?" Sa ngayon, nahulaan na ni Yezuan kung sino ang taong ito. Kung tama ang hula niya, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nakasuot ng puting robe ay dapat ang sect leader ng Soaring Heaven Mansion, si Lin Shi. Binati ni Yezuan ang sect leader. Mabilis na ikinulong ni Yezuan ang kanyang mga kamao at sinabi, Mas matalino ka sa tatay mo." Ngumuso ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng puting damit. Wala siyang magandang impresyon kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang ama ni Yezuan, si Ye Chong, ay inabandona si Lin Wenyu, na naging sanhi ng kanyang pag-iisa sa loob ng higit sa 10 taon. Bilang ama niya, ilang beses lang niya itong nakita. Sect leader, may pag-uusapan ako sa Supreme Elder. Si Yezuan ay masyadong tamad na magsabi ng kahit ano kay Lin Shi at dumiretso sa punto. "Papasahan kita." Kinaikit ni Lin Shi ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Huwag kang masyadong tanga. Tulad ng inaasahan, papatayin mo ako. Hanapin mo yung taong nanakit sa'yo. Bakit mo ako hinahanap?" Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa sa kanyang puso. Isang sampal mula sa isang eksperto sa Earth Core Stage ay tiyak na magpapadala sa kanya sa Spain. Kaagad, kinuyam ni Yezuan ang kanyang mga kamao at sinabing, "Pagkatapos ay bumalik ka sa susunod." Zuans of the heavens of course. Ikaw. Hindi inaasahan ni Lin Shi na otres si Yezuan sa huling minuto. Ni ayaw niyang makipagtawaran. Gustong-gusto niyang tulungan ang anak na ilabas ang galit nito, ngunit hindi niya kinalimutan ang sariling pagkatao. Ang sect leader ng Soaring Heaven Mansion. Kung inaatake niya ang isang alagad, masisira nito ang kanyang reputasyon. Lin Shi, huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Biglang lumabas ang Supreme Elder mula sa likuran. Nang marinig ni Yezuan ang boses, agad siyang huminto sa paglalakad. Lumingon siya at kinuyam ang kanyang mga kamao, "Greetings, Supreme Elder." "Lin Shi, bakit mo pinapahirapan ang anak niya? Hindi ka ba natatakot na bumalik siya at mahihirapan ka?" Nakangiting sabi ng Supreme Elder.
How dare he? Sigaw ni Lin Shi. Sok, nalampasan na niya ang Divine Core Realm at nakapasok sa 4th Realm ng Spirit Realm. Madali kanyang pinalipad sa isang daliri lang. Biro ng Supreme Elder. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Yezuan at sinabing, Yezuan, kalahating buwan na lang. Hindi kaya natapos muna ang iyong misyon. Oo, Supreme Elder, mangyaring tingnan. Naglabas si Yezuan ng malaking dibdib mula sa kanyang storage ring. Ito ang resulta ng pagiging bored sa loob ng kalahating buwan. Lumapit si Joyan at binuksan ang dibdib. Tamang-tama, mayroong 10 napakagandang gawa na mga espada na nakahiga sa loob ng dibdib. Kinuha niya ang isang espada at sinuri ito, pagkatapos ay napasigaw siya sa gulat, ito talaga ay earth weapon. Hindi rin naniwala si Lin Shi. Kinuha niya ang isang espada at sinuri iyon. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Earth weapon? Isa talaga itong earth weapon. Hindi lang iyon, mayroon ding 10 maliliit na bote ng jade sa loob ng dibdib, at bawat isa sa kanila ay naglalaman ng 100 liuyuan pills. Ito, si Joyan ay nabigla kaya hindi siya makapagsalita ng anuman. Alam niya na si Yezuan ay may espesyal na paraan ng paggawa, ngunit tinansya rin niya na kakailanganin ni Yezuan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan, o kahit kalahating taon para makumplito ang proseso ng paggawa. Ngunit, kalahating buwan lang ang ginugol ni Yezuan para tapusin ang misyon. Supreme Elder, ito na ang wakas. Narito na ang mga bagay, ikaw ba? Napailing si Yezuan sa Grand Elder, na nagpapahiwatig na oras na para magbayad. Kahit na ang Supreme Elder ay namangha, naniniwala pa rin siya sa mga katotohanang nasa harapan niya. Kaya, diretso siyang naglabas ng isang bag ng mga kristal mula sa kanyang storage ring at inihagis kay Yezuan. Ang isang earth weapon ay nagkakahalaga ng 200,000 mid-grade na kristal, 10 sa mga ito ay magkakaroon ng kabuoang 2 milyon. Ang isang liuyuan pill ay nagkakahalaga ng 10,000 mid-grade crystals, kaya ang 100 tableta ay magiging 1 milyon. Sok. Nakakuha ako ng 3 milyong mid-grade na kristal sa isang pagkakataon. Galing, panipi, kinuha ni Yezuan ang cloth bag at binuksan ito. Mayroon talagang mga top-grade na kristal sa loob. Bagamat hindi niya maingat na binilang ang mga ito, tiyak na hindi siya maloloko ng Supreme Elder. Salamat, Supreme Elder. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Yezuan. Brat, isa ka lang halimaw. Kahit na ang Supreme Elder ay nakakapagpino lamang ng 2 liuyuan pills sa isang araw, at ikaw. Ang Supreme Elder ay nabigla kaya hindi siya nakaimik. Ang Chief Alchemist ng Soaring Heaven Mansion ay maaari lamang magpino ng 2 liuyuan pills sa isang araw, at hindi hihigit sa 30 pills sa kalahating buwan. Sa kabilang banda, ang numero ni Yezuan ay 3 beses kaysa sa kanya. Ang pagkakaiba ay medyo masyadong malaki. Salamat, Supreme Elder, sa iyong papuri. Nakangiting sabi ni Yezuan. Kung sasabihin niya sa Supreme Elder na kaya niyang pinuhin ang lahat ng mga tabletas sa loob ng wala pang 5 minuto, tiyak na magugulat ang Supreme Elder na dumudugo ang utak. Brat, ang kontribusyon mo sa Soaring Heaven Mansion ay mas malaki kaysa sa iyong ama. Ngunit, naubos ko na ang ilan sa mga materyales ng liuyuan pill, at ganoon din ang mga materyales ng earth weapon. Tatawagan kita kapag dumating na ang mga materyales, sabi ng Supreme Elder. Pagkatapos, bigla siyang may naisip at nagpatuloy, 3 buwan ka pa lang sa Soaring Heaven Mansion, at nakalusot ka na mula sa Early True Profound Realm hanggang sa Half-Step Origin Core Realm. Hindi magandang pagbutihin ang iyong cultivation ng masyadong mabilis. Kamakailan, ang Hall of Experience ay naglabas ng magandang misyon, maaari mong tanggapin ito at mapaghandaan ang Divine Core. Misyon. Anong uri ng misyon ito? Tanong ni Yezuan. Ito ay isang misyon mula sa 100 taon na ang nakakaraan. Isang masamang kapangyarihan ang bumangon mula sa Abu, at sa tingin ko ito ay tinatawag na Beast God Sect. Ang Beast God Sect na ito ay kayang kontrolin ang mga Spirit Beast, at maging ang Profound Beast. Maaari kang pumunta at tingnan. Gayun din, kunin ang isa sa mga Nebula Sword na ito. Pagkatapos sabihin iyon, inihagis ng Supreme Elder ang Nebula Sword kay Yezuan. Nang marinig ang pangalang Beast God Sect, nang inig ang katawan ni Yezuan. Hindi niya akalain na kayang kontrolin pa ng Beast God Sect ang Profound Beasts.
Ngunit, ito ay isang magandang bagay. Maaari na siyang manghuli ng mga profound beast at makuha ang kanilang mga nebula core. Maaari din siyang bumalik sa Profound Sun Empire at tumingin sa paligid. Pagkatapos nito, umalis si Yezuan. Noong una, gusto ni Yezuan na humingi ng pahintulot sa Supreme Elder na makakuha ng ilang mga kasanayan sa militar sa Earth Rank. Ngunit, dahil nakakuha siya ng 3 milyong mid-rank na kristal na bato, hindi na niya kailangang gamitin ang mga puntos ng Devouring System. Pagkatapos ng lahat, ang Earth Rank Martial Skill sa Devouring System ay lahat ng pinakamataas na kalidad. Kabanata 212. Pagkaalis ni Yezuan, hindi naiwasang magtanong ni Lin Shi, Supreme Elder, hindi ba medyo hindi nararapat na hilingin sa kanya na alisin ang Beast God Sect? Don't worry, this guy is no weaker than Ye Chong. It's just a profound beast, hindi ito magiging threat sa kanya. Walang pakialam ang Supreme Elder. Malaki ang tiwala niya kay Yezuan. Pagkatapos umalis sa lugar ng Supreme Elder, nakakita si Yezuan ng isang random na lugar at nagsimulang lamunin ang ilang kristal na mataas ang ranggo. Ngunit ang ikinagulat niya ay pagkatapos niyang lunukan ang higit sa 200 kristal na may mataas na grado, ang Jindan Essence sa kanyang katawan ay hindi tumaas. Ding, ang core energy ng host ay umabot na sa itaas na limitasyon. Ang host ay maaaring makalusot sa pamamagitan ng paglamon sa isang Profound Beast Score. Ano? Kailangan ko ng Profound Beast Score tulad ng ibang ordinaryong warriors. Panipi, gulat na sabi ni Yezuan. Akala niya makakalusot siya sa Divine Core Realm nang walang anumang hadlang. Dahil hindi ko na mapataas ang aking core energy, itatago ko na lang ang mga kristal na ito para magamit sa ibang pagkakataon. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay bumalik siya sa Profound Department. Sa daan, nakipagpalitan siya ng ilang Earth Rank Martial Skill, at kahit isang Mid-Rank Earth na Martial Skill para iligtas ang kanyang buhay. Sa ngayon, gusto niya talagang makahanap ng Divine Core Warrior at labanan siya. Tungkol naman sa pagpasok sa top 5 ng Heavenly Rankang, hindi siya nagmamadali. Marahil siya ay magiging isang Divine Core Warrior sa oras na bumalik siya. Ngunit, nang bumalik siya sa Profound Department, napansin niya na ang natural na enerhiya ng Yuan sa courtyard ay mabilis na nauubos. May nakalusot. Epektibo talaga ang Calm Jade Pendant at ang Soul Gathering Formation, nakalusot siya sa loob ng maikling panahon. Mukhang makakasama ako papunta sa Beast God Sect. Umupo si Yezuan sa looban at nag-isip sa sarili. Ipinapalagay niya na tiyak na pupunta si Song Suijing at aalisin din ang Beast God Sect. Pagkatapos ng lahat, ang Beast God Sect ay nakalusot sa lahat ng 4 na dinastiya, at mayroon ding ilan sa Great Song Dynasty. Hindi nagtagal, matagumpay na nakalusot si Song Suijing. Pagkatapos noon, binuksan niya ang pinto at lumabas. Congratulations! Sabi ni Yezuan na may ngiti sa kanyang mukha. It's all thanks to your soul gathering formation and the Calm Jade Pendant. Kung wala sila, hindi ako makakalusot ng ganito kabilis. Nagjogging si Song Suijing kay Yezuan at umupo. Bigla siyang nagunat ng kamay at humajijek, nasaan ang sorpresang ipinangako mo? Mabuti mong tandaan, kunin mo. Sabi ni Yezuan habang naglalabas siya ng 6 yuan pill mula sa kanyang nilalamon na espasyo. Ano ito? Ang tingin ni Song Suijing. Yeah. Ngumiti si Yezuan at sinabi, malalaman mo pagkatapos mong ubusin ito. Tutulungan kitang pinuhin ito. Hindi ito pinagdudahan ni Song Suijing at diretsyong nilunok ito. Iniabot din ni Yezuan ang isang kamay at ipinatong ito sa kanyang balikat, dahan-daang dumaan sa ilang Dan Essence. Tuldok 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 tuldok. Maging. Ito ay isang 6 yuan pill, maaari itong direktang bumuo ng core energies. Sa pamamagitan nito, hindi mo na kailangang magsumika para bumuo ng core energies. Nakangiting sabi ni Yezuan. Kahit na ang isang peak true profound realm warrior ay mayroong earth rank cultivation skill, magiging napakahirap pa ring bumuo ng unang thread ng core energies. May ilan pa nga na na-stock sa true profound realm sa loob ng maraming taon, hindi makalusot sa divine core realm. Ngunit, sa 6 yuan pill na ito, ang isang mandirigma ay maaaring direktang bumuo ng core energies, at ito ay makakapagtipid sa kanya ng maraming oras at pagsisikap. Itong 6 yuan pill, ito ba ang grand? Hindi.
ito ba ang hiniling sa iyo ng master na gumawa? Biglang tanong ni Song Suijing. Tumango si Yezuan. Napakamahal, di ba? Nahihiyang tanong ni Song Suijing. Wala na siyang gaanong pera, at hindi niya kayang bumili ng divine pill na tulad nito. Hindi gaano, 10,000 mid-rank crystals lang. Casual na sabi ni Yezuan. 10,000 mid-rank crystals. Nanlaki ang mata ni Song Suijing at napasigaw sa gulat. Ang aking Autumn Water Sword ay nagkakahalaga lamang ng 1,500 mid-rank crystals. Huwag kang magsalita, tumutok sa pagpino nito. Pagkalipas ng ilang minuto, tinulungan ni Yezuan si Song Suijing na pinuin ang 6 yuan pill. Sa sandaling ito, nabuo na ni Song Suijing ang core energy sa kanyang katawan, at ang bilis ng kanyang cultivation ay magiging mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Oo, hindi ko akalain na kaya kong tumalo ng 2 level sa loob lang ng isang araw. Maraming salamat. Tuwang-tuwa si Song Suijing kaya niyakap niya ang mukha ni Yezuan at hinalikan siya, halos matakot siya sa kamatayan. Huwag mo akong halikan ng ganyan, baka isipin ng mga tao na girlfriend kita. Si Yezuan ay lihim na tumatawa sa kanyang isipan. Anong meron? Ikaw ang nakakuha ng maikling dulo ng stick. Hindi nasisiyahang sinabi ni Song Suijing. Sok, wag mo nga akong tignan ng ganyan, may mga magagandang babae na ibinabato sa akin kahit saan ako magpunta. Malamig na ngumuso si Yezuan at sinabing, bukas, aalis ako sa Soaring Heaven Mansion para gumawa ng experiential mission, pupunta ka ba? Experiential mission? Sure, saan ka pupunta? Si Song Suijing ay nanatili sa Soaring Heaven Mansion sa loob ng ilang buwan, at gustong lumabas para mamasyal. Ang Beast God Sect ay nabuhay muli, at ang buong Eastern Region ay nagkagulo. Sa pagkakataong ito, bababa ako ng bundok para lipulin ang Beast God Sect. Nabalitaan ko na ang iyong Great Song Dynasty ay mayroon ding Zuan Beasts, at nakabalik na ang iyong lolo, sabi ni Yezuan. Matapos marinig ito, napasigaw si Song Suijing sa gulat, ano? Zuan Beasts, panipi. Tama, ang Zuan Beasts ay lumitaw sa lahat ng 4 na dinastiya, at gayon din ang iyong Great Song Dynasty. Bukod dito, ikaw at ako ay parehong nakarating sa half-step na Origin Core Realm, at kulang pa rin tayo sa panloob na core ng Zuan Beast upang masira. Sa pagkakataong ito, maaari nating gamitin ang pagkakataong ito para makalusot. Tumango si Yezuan. Walang oras na mawawala, aalis na kami agad. Agad na tumayo si Song Suijing. Gulat na sabi ni Yezuan, bakit ka nagmamadali? Kung mahuhuli tayo ng isang araw, marami sa mga mamamayan ng Great Song Dynasty ang mamamatay. Tara na, tatanggapin natin ang experiential mission. Direktang hinawakan ni Song Suijing ang kamay ni Yezuan at tumakbo patungo sa experiential hall. Nakita rin ang eksena ng dalawang magkahawak kamay ng mga alagad na namamasyal. Walang napansing mali si Song Suijing, ngunit napansin ni Yezuan. Sok, hindi naman masama ang pakiramdam na hawak siya ng isang babae. Hindi masamang tingnan ng babaeng ito. Kahit na mas matanda siya ng 1 taon sa aking pisikal na edad, hindi masamang piliin na tanggapin siya. Ang Prince Consort ng Great Song Dynasty, sok. Si Yezuan ay nagpapantasya sa kanyang puso. Speaking of which, pagkatapos niyang lumipat sa mundong ito, wala siyang nagawa, at alam lang kung paano mag-level up. Ngayon, oras na para maghanap ng babaeng makakasama, at gumawa ng isang bagay na gustong gawin ng mga nasa hustong gulang. Kailangang malaman ng isa na sa mundong ito, ang edad na 16 ay itinuturing na isang may sapat na gulang. Sa oras na iyon, maaaring magpakasal ang isa. Higit sa lahat, nagustuhan niya si Song Suijing. Bukod dito, hindi masama ang kakayahan ni Song Suijing. May kakayahan na ngayon si Yezuan na gawin siyang sobrang eksperto. Hanggat ang agwat sa pagitan ng kanilang mga antas ay hindi malaki, siya ay magiging isang mabuting kasosyo. Dumating ang dalawa sa experiential hall. Humakbang si Yezuan at nagsabi, Junior brother, gusto kong tanggapin ang misyon na lipulin ang Beast God Sect. So si Senior Kuya Ye, pwede ko bang itanong kung saang imperyo gusto mong tanggapin? Tanong ng isang alagad. Ang dakilang dinastiyang awit. Direktang sumagot si Yezuan. Ito. Saglit na nag-alinlangan ang disipulo, paumanhin, Senior kapatid na Ye. Napakaraming tao na sa dakilang dinastiyang awit.
Marami nang dinala si Elder Song Cheng. Hindi lang iyon, ang dakilang dinastiyang Zhou at ang dakilang dinastiyang Yan ay pareho, kaya ang dakilang dinastiyang Tang na lamang ang natitira. Panipi, Kabanata 213. Ano? Napakaraming tao sa Great Song Dynasty. Si Song Suijing ay bahagyang natigilan. Then forget it. Masyadong madaming tao sa Great Song Dynasty. Maganda yun diba? Sabi ni Ye Zuan. Pagkatapos ng kanyang paalala, nag-react din si Song Suijing. Buti na lang marami pang tao. Ang Soaring Heaven Mansion ay puno ng mga elite. Ang natitirang mga miyembro ng Beast God sect sa Great Song Dynasty ay malamang na maalis sa lalong madaling panahon. Ngunit, ang dakilang dinastiyang Tang. Medyo nag-aalala si Song Suijing habang lumingon siya kay Ye Zuan. Hindi na mahalaga. Ako, si Ye Zuan, ay hindi na katulad ng dati. Kung maglakas loob si Tang Zhan na magpakita, sisiguraduhin kong hindi na siya babalik. Tiwalang sabi ni Ye Zuan. Si Tang Zhan, na nagtago ng pag-atake sa kanya at nakatakas, ay malamang na tumakas pabalik sa Great Tang Dynasty. Hindi lang iyan, ang nawawalang Tang Tian ay tiyak na ginawa rin iyon. Bagamat bumagsak ang impluensya ng Great Tang Dynasty sa Soaring Heaven Mansion, hindi kayang sirain ng Soaring Heaven Mansion ang buong Great Tang Dynasty dahil kay Tang Zhan. Gayunpaman, dahil dito, hindi maraming tao mula sa Great Tang Dynasty ang pumunta. Maging ang mga orihinal na mula sa Great Tang Dynasty ay pareho. Inayos nila na ang kanilang mga pamilya ay umalis sa Great Tang Dynasty. Dahil walang pumunta, makikinabang si Ye Zuan. Dahil sobrang tiwala mo, pumunta tayo sa Great Tang Dynasty. Tumango si Song Suijing bilang pagsang-ayon. Okay, Senior Brother Ye, Junior Sister Song, ito ang impormasyon ng stronghold ng Beast God sect sa Great Tang Dynasty. Mangyaring mag-ingat. Ang disipulo ay nag-abot ng ilang scroll ng balat ng tupa kay Ye Zuan. Binuksan sila ni Ye Zuan at tiningnan. F***, ang buong Great Tang Dynasty ay puno ng mga butas. May mga labi ng Beast God sect sa bawat county. Nasa panganib ang dakilang dinastiyang Tang. Sok, Tang Zhan, maglakas loob kang atakehin ako. Tingnan mo kung hindi ko ninakawan ang iyong kaban ng yaman. May plano kaagad si Ye Zuan sa kanyang isipan. Anong tinatawa-tawa mo? Kawawa naman. Tiningnan siya ni Song Suijing nang may paghamak. Wala lang. Fair na. Pagkatapos magsalita ni Ye Zuan, dinala niya si Song Suijing sa Manor of Hell kung saan itinago ang Soaring Sky Great Rocks. Pagkatapos, kumuha siya ng True Profound Realm Soaring Sky Great Rocks. Ang Soaring Sky Rock ng True Profound Realm ay maaari lamang hiramin ng mga disipulong ni Rango sa nangungunang 20 sa address roll, at si Ye Zuan ay nagkataong nasa rango na 20. Bagamat mabilis ang kanyang bilis, kung dadalhin niya si Song Suijing, malamang naaabutin ng ilang buwan bago makarating sa Tang Dynasty. Ang Soaring Sky Rock ni Ye Zuan ay nasa True Profound Realm. Kung lumipad sila ng normal, kakailanganin nila ng kalahating buwan upang maabot ang Great Tang Dynasty. Kung tuloy-tuloy ang paglipad nila, aabot lang ng 7 araw. Ang Soaring Sky Rock ay isang espiritual na hayop, kahit na ito ay lumipad ng tuloy-tuloy. Hindi ito mapapagod sa loob ng 1 buwan, kaya walang kwenta ang 7 araw. Sa loob ng 7 araw na ito, ginugol ni Ye Zuan at Song Suijing ang kanilang oras sa likod ng Soaring Sky Rock. Kasabay nito, tiningnan din ni Ye Zuan ang impormasyon. Maaaring mayroong 2 Zuan Beast sa Great Tang Dynasty. Ang isa ay nasa timog, at ang isa ay nasa hilaga. Kung tungkol sa Imperial Capital ng Great Tang Dynasty, ito ay matatagpuan sa hilaga. Sa makatuwid, ang unang destinasyon ni Ye Zuan ay ang Imperial Capital. Alam din ni Song Suijing ang tungkol sa plano ni Ye Zuan, at interesado rin siya sa Imperial Capital ng Great Tang Dynasty. Kaya naman agad siyang pumayag. Ang relasyon sa pagitan ng Great Tang Dynasty at ng Great Song Dynasty ay hindi maganda. Kung hindi kasama si Tang Zhan, ang Great Song Dynasty ay mayroon lamang 2 half-step Origin Core Warrior, at pareho silang hindi makakapasok sa Divine Core Realm. Hindi natatakot si Ye Zuan kahit sa mga Divine Core Warriors, kaya walang paraan na matatakot siya sa 2 half-step Origin Core Warrior na ito. Kahit na narito si Tang Zhan, wala itong silbi.
Makalipas ang 7 araw, sa wakas ay nakapasok sila sa Great Tang Empire. Sa daan, nakita nila ang maraming imperyo na nasa malalim na kaguluhan. Mukhang matagal na itong pinlano ng Beast God Sect, at naghahanda silang wasakin ang buong Eastern Region. Gayunpaman, ang Soaring Heaven Mansion ay ang pinuno ng Eastern Region, at sila ang may pananagutan sa pagpapanatili ng kapayapaan ng Eastern Region. Siyempre, hindi lang nila papanoorin ang Beast God Sect na nagdudulot ng kaguluhan. Sa sandaling ito, ang Soaring Heaven Mansion ay walang laman. Maraming alagad, tagapag-alaga, at maging ang mga matatanda ang ipinadala. Pagkaraan ng isa pang araw, dumating sina Ye Zuan at Song Suijing sa airspace sa itaas ng Imperial Capital ng Great Tang Dynasty. Ayon sa impormasyon, mayroong isang Zuan Beast sa silangang rehiyon ng Imperial Capital ng Great Tang Dynasty. Ngunit, ang impormasyong ito ay mula pa sa mahabang panahon. Halika at kilalanin muna natin ang dati nating kaibigan. Ngumiti si Ye Zuan habang nakasakay sa Soaring Heaven Rock. Matandang kaibigan. Saglit na nagulat si Song Suijing, pagkatapos ay agad siyang nag-react. Isang matako na ekspresyon ang bumungad sa kanyang malalaking mata. Aagawin ba natin ngayon ang Imperial Capital ng Great Tang Dynasty? Paano mo masasabing, Rob? Magkakaroon tayo ng interes. Ngunit, pag-uusapan natin ito pagkatapos nating patayin ang Zuan Beast. Panipi, itinama siya ni Ye Zuan. Bakit muna natin papatayin ang Zuan Beast? Hindi namin alam kung nasaan ang Zuan Beast ngayon. Ipinikit ni Song Suijing ang kanyang malalaking mata at nalilitong tanong. Madali lang yan. Tanungin natin ang Imperial Family. Siguradong may makukuha silang impormasyon, sabi ni Ye Zuan. Pagkatapos, sinabi niya sa Soaring Heaven Rock, bumaba ka. Tila naintindihan ng Soaring Heaven na si Rock at agad na lumusog. Naku, may isang hindi kilalang Zuan Beast malapit sa Imperial Capital. Mabilis na magulat sa Emperor. Hindi ko ito matatamaan ng busog at palaso. Ano ba ang dapat barilin? Ipunan mo ang ating mga tropa at atakihin. Teka, kamukha yan ng Soaring Heaven Rock ng Soaring Heaven Mansion. Ang gulo sa ibaba, ngunit may nakakilala pa rin sa Soaring Heaven Rock. Ano? Ang Soaring Heaven Rock? Ito ang sugo ng Soaring Heaven Mansion. Panipi, maghiwa-hiwalay at tanggapin ang sugo ng Soaring Heaven Mansion. Naghiwa-hiwalay ang mga bantay sa harap ng Imperial Capital at gumawa ng paraan para mapunta ang Soaring Heaven Rock. Manatili ka sandali sa langit. Siya ay bababa para sunduin tayo mamaya. Tinapik ni Ye Zuan ang ulo ng Soaring Heaven Rock, pagkatapos ay hinayla si Song Suijing at tumalon pababa. Kasunod nito, ang Soaring Heaven na si Rock ay bumangon at nagpasada sa kalangitan. Pagkalapag ni Ye Zuan at Song Suijing, lumabas ang isang general na nakabaluti na ginto at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Greetings, Lord Envoy. Ngayong nakasuot na sina Ye Zuan at Song Suijing ng opisyal na disciple robe ng Soaring Heaven Mansion, madali na silang makilala. Gusto kong makita ang iyong emperador, sabi ni Ye Zuan. Oo, mag-uulat ako sa iyo ngayon, sabi ng general na nakabaluti ng ginto at pinangunahan sina Ye Zuan at Song Suijing sa Imperial Capital. Nagmamadali silang umalis. Pagkatapos ng lahat, ang buong Great Tang Dynasty ay nasa bangin ng pagdurusa. Ngayong narito ang mga disipulo ng Soaring Heaven Mansion para bisitahin, halatang narito sila para tumulong. General, may dumating pa ba? Habang nasa daan, nagtanong si Ye Zuan. Hindi, kayong dalawa ang unang dumating. Umiling ang Golden Armored General. Si Ye Zuan at Song Suijing ay bahagyang natigilan. Tila hindi gaanong sikat ang mga tao ng dakilang dinastiyang Tang. Dumating ang lahat para tumulong. Kung gayon, bumalik ba ang iyong Crown Prince at Retired Emperor? Patuloy na tanong ni Ye Zuan. Crown Prince, Retired Emperor. Ang Golden Armored General ay huminto sandali, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi ko rin sila nakita. Siguro ang Crown Prince at Retired Emperor ay sumakay sa isang bird-type spirit beast, kaya hindi sila pumasok sa pasukan ng Imperial Capital. Nadurog ang puso ni Ye Zuan. Matapos ilunsad ni Tang Zhan ang isang palihim na pag-atake sa kanya, tumakas siya sa takot na maparusahan. Hindi lang iyon, nawala rin si Tang Tian ng walang bakas. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Hindi kaya niya tinalikuran ang Great Tang Dynasty.
Hindi nila dapat pinabayaan ang kanilang tahanan. Tiyak na palihim silang bumalik. Malamang nag-aalangan si Tang Zon na iyon. Kung papatayin niya ang mga mystical beast, malalantad ang kanyang kinaroroonan. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Kabanata 214. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Ye Zuan sa silid ng emperador ng Great Tang Dynasty. Sa sandaling ito, marami ng opisyal na naghihintay sa harap ng silid ng kama. Bakit nandito si Vice Commander? Sino yung dalawang tao sa likod niya? Parang pamilyar yung damit nila. Sila ang mga opisyal na disipulo ng Soaring Sky Mansion. Naligtas na tayo. Nandito ang Soaring Sky Mansion para tumulong. Anong problema ng Emperor? Nasa ganoong estado na ang imperyo. Bakit hindi siya gumagawa ng anumang hakbang? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga opisyal, dumating si Ye Zuan sa harap ng silid ng kama ng emperador. Agad na tumahimik ang mga opisyal. Hindi na sila nang ahas na pag-usapan sina Ye Zuan at Song Ruiping. Gayunpaman, narinig ni Ye Zuan ang kanilang nakaraang talakayan. Agad na tumalikod si Ye Zuan at nagtanong, bakit kayong lahat ay nagtitipon dito? Nagulat ang mga opisyal. Hindi nila alam na nagtatanong si Ye Zuan tungkol sa kanila. Ikaw, lumabas ka at sagutin mo ako. Itinuro ni Ye Zuan ang isang maliit na opisyal. Dahan-daang lumabas ang matabang opisyal at sinabing, Panginoon, narito kami para hilingin sa emperador na magpadala ng mga tropa para sirain ang Beast God Sect. Magpadala ng tropa. Nagbago ang ekspresyon ni Ye Zuan nang marinig niya ito. Nagtataka niyang sinabi, huwag mong sabihin sa akin na ang iyong emperador ay natatakot sa kamatayan at tinipon ang lahat ng kanyang mga tropa sa Imperial Capital. Noong nakasakay siya sa Soaring Skyrock kanina, napansin niyang maraming kampo ng militar sa paligid ng Imperial Capital. Mula nang bumangon ang Beast God Sect, ang Emperor ay hindi gumawa ng anumang aksyon. Ngayong ang buong imperyo ay nasa panganib, kung siya ay patuloy na walang gagawin, natatakot akong ang buong imperyo ay. Seryosong sabi ng matabang opisyal. Lord Grand Chancellor, kinu-question mo ba ang desisyon ng Emperor? May isang tao agad na tumayo sa kawalan ng kasiyahan. Tama, dapat may dahilan kung bakit ginagawa ito ng emperador. Naniniwala ako na malapit nang lumabas ang emperador. Isang grupo ng mga opisyal ang nagtanggol sa emperador ng dakilang dinastiyang Tang. Hindi ba duwag lang siya? Hindi ako makapaniwala na napakaraming tao ang naniniwala sa kanya, mahinang ungol ni Song Suijing. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, isa pang tao ang tumayo at malakas na nagsabi, munting babae, bagamat ikaw ang sugo ng Soaring Sky Mansion, hindi mo masasabi iyon tungkol sa Emperor ng Great Tang Dynasty. Ang taong ito ay isang general. Pagkatayo niya ay sumunod agad ang iba. Kung hindi siya duwag, bakit? Bakit niya inilagay ang lahat ng kanyang mga tropa sa paligid ng Imperial Capital at hindi iligtas ang mga bayang tinapakan ng Beast Tide? Sagot ni Song Suijing, dapat may sariling mga iniisip ang emperador. Huwag tayong gumawa ng ligaw na hula. Tama, dapat. Ang dakilang dinastiyang Tang, tiyak na makakasama sa dakilang Tang Dynasty. Ang grupo ng mga ministro ay hindi pa rin naniniwala na ang emperador ng isang bansa ay isang duwag. Tuldok. Ye Zuan. Pagkatapos ng pagbangon ng Beast God Religion, kahit na ang maliliit na imperyo ay magpapadala ng mga tropa upang lumaban. Ngunit ang Great Tang Dynasty ay isa sa 4 na dakilang imperyo, paanong wala silang magagawa? Kay Ye Zuan Ming, dapat bumalik si Tang Zon. Kahit na hindi siya kumilos, hindi siya nagpadala ng malaking bilang ng mga tropa upang sugpuin sila. Dapat may sabuatan sa likod ng kawalang interes ng maharlikang pamilya. Panipi, napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, lumabas ang Golden Armored General na pumasok para magulat. Mga dakilang envoy, pasensya na, masama ang pakiramdam ng Emperor, at hindi komportable para sa kanya na makilala ka. Mangyaring manatili sa palasyo sa ngayon. Manatili, ngumisi si Ye Zuan sa kanyang isipan. Magiging kakaiba kung ang Emperor ay walang anumang panlilinlang sa kanyang manggas. Ang buong Great Tang Dynasty ay nasa matinding problema. Nandito sila para tumulong na alisin ang Beast God Sect, ngunit hindi lumabas ang Emperor, at sa halip ay hiniling na manatili sila sa palasyo.
Fine, papatayin ko ang Dark Beast na iyon, pagkatapos ay babalik ako at tingnan kung ano ang pinaplano ng Emperor na ito. Saglit na nag-isip si Yezuan, pagkatapos ay tumalikod siya at sinabing, lahat, nandito ako para alisin ang Beast God Sect. May nakakaalam ba kung saan nagpunta ang Dark Beast na iyon? Nagningning ang mga mata ng lahat ng opisyal nang marinig ang kanyang mga salita. Ang general na nakausap ngayon kay Song Suijing ay nagsabi, ang madilim na hayop na iyon ay napakalakas, kahit ang isang Divine Core na mandirigma ay mahihirapang harapin ito. Sinira nito ang ilang lungsod, at ilang araw na ang nakalipas, ito ay patungo sa silangan ng Imperial Capital. Ano ang hitsura nito? Nagpatuloy si Yezuan sa pagtatanong. Isa itong dambuhalang ahas na may dalawang ulo, ang isa sa kanila ay maaaring magdure ng apoy, at ang isa naman ay maaaring magdure ng lason. Kung sino man ang natama ng lason, sila ay agad na mabubulok. Sagot ng general. Matapos marinig ang sinabi niya, napasigaw din si Song Suijing sa gulat, ito ay double-headed poison scale. Walang masyadong alam si Yezuan tungkol sa Dark Beasts, ngunit hindi siya masyadong nagtanong, gusto lang niyang tingnan ang kanyang sarili. Agad niyang kinuyam ang kanyang kamao at sinabing, sige, pareho tayong pupunta at aalisin ito para sa iyo. Column, dakilang mga sugo. Umalis sina Yezuan at Song Suijing sa Imperial Capital, pagkatapos ay sumakay sila sa Soaring Skyrock at tumungo patungo sa Imperial Capital. Lumipad sila patungo sa Imperial Capital mula sa silangan. Yezuan, ang emperador ng dakilang dinastiyang Tang ay tila hindi duwag. Sa Soaring Skyrock, hindi naiwasang magtanong ni Song Suijing. Oo, ang dakilang dinastiyang Tang ay may ilang hindi masasabing mga lihim. Alam mo ba kung anong tunog ang narinig ko sa pasukan ngayon? Lumingon si Yezuan at nagtanong. May tunog ba? Bakit hindi ko narinig? Ipinikit ni Song Suijing ang kanyang malalaking mata, mukhang nalilito. Oo, nasa ibaba. Ilang beses na mas malakas ang pangangatawan ko kaysa sa iyo, may narinig akong dagandong ng hayop. Tumango si Yezuan. Hindi lang iyon, naramdaman din ito ng kanyang Intermediate 100 Beasts bloodline. Sa ibaba ng Imperial Capital, tila may makapangyarihang nilalang, kahit man lang sa Dark Beast level. Angle ng hayop, natigilan si Song Suijing, at gulat na sinabi, maaaring ang Imperial family ng Great Tang Dynasty ay may kaugnayan sa Beast God Sect. Matalino, bahagyang ngumiti si Yezuan. Nagustuhan niya ang matatalinong babae, hindi niya kailangang magpaliwanag. O tama, natatandaan ko na ang Beast God Sect ay itinatag sa Great Tang Dynasty 100 taon na ang nakakaraan. Nang maglaon, hindi ito kinaya ng Great Tang Dynasty, kaya humingi sila ng tulong sa Soaring Heaven Mansion at inalis ang Beast God Sect. Biglang naalala ni Song Suijing. Mukhang ang Imperial family ng Great Tang Dynasty ay napasok at kontrolado ng Beast God Sect. No wonder wala silang ginawa tungkol dito. Sabi ni Yezuan, pero ayos lang, tinatamad akong pakialaman ang negosyo nila. Papatayin ko muna ang Dark Beast na iyon, pagkatapos ay dadaan ako sa Divine Core Realm. Pagkatapos nito, titingnan ko ang Treasure Vault ng Great Tang Dynasty. Sa totoo lang, interesado si Yezuan sa Treasure Vault ng Great Tang Dynasty. Isa itong malaking dinastiya, at ang lupain nito ay libu-libong beses na mas malaki kaysa sa Profound Sun Empire. Dapat mayroong maraming magagandang bagay doon. Kung ito ang orihinal na dakilang dinastiyang Tang, hindi ito gaanong pakialam ni Yezuan. Ngunit, dahil may kaugnayan ito sa Beast God Sect, wala siyang ibang pagpipilian kundi maging maingat. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Pagkatapos umalis sa Imperial Capital, nagsimulang magtungo sa silangan si Yezuan. Sa daan, nakilala niya ang maraming refugee na nagsisikap na tumakas. Dahil doon, nalaman niya ang tungkol sa Demon Beast Horde at ang kinaroroonan ng double-headed poison-scaled beast. Ang kabuuang lakas ng Great Tang Dynasty ay hindi mahina. Ang natural na enerhiya ng Yuan ay sagana, at iyon ang dahilan kung bakit maraming makapangyarihang demonyong hayop at spirit beast ang ipinanganak. Sa daan, nakatagpo si Yezuan ng maraming demonyong sangkawon. Ang ilan sa kanila ay mga espiritong hayop na nabuhay na maguli, at ang kanilang mga buto ay nakikita pa rin. Kapag nakikitungo sa mga demonyong hayop na ito, tumalon lang si Yezuan mula sa tubig at pinatay sila gamit ang ulan ng mga palaso.
Walang pakialam si Yesuan sa mga ordinaryong bangkay ng demonyong hayop, kaya itinapon na lang niya ang mga ito sa lupa. Ngunit, si Yesuan ay nakakolekta ng maraming bangkay ng spirit beast. Balak niyang lumunin ang mga ito pagkatapos niyang makalusot, kung hindi, sayang. Kabanata 215. Pagkaraan ng isang araw, sa wakas ay nakita niya ang 2 ulo na ahas na maaaring magdura ng apoy at lason. Sa oras na ito, katatapos lang sunugin ng 2 ulo na lason na may kaliskis na ahas ang isang maliit na bayan at patungo sa isang tiyak na direksyon. Ang two-headed poison scale snake na ito ay hindi mukhang nabuhay muli gamit ang isang secret technique, kaya hindi nito kailangang kainin ang mga bangkay ng tao. Gayunpaman, mukhang walang sinuman mula sa Beast God sect sa two-headed poison scale snake na ito. Tumingin si Song Suijing sa ahas na may 2 ulo sa ibaba. Ang mga tao mula sa Beast God sect ay maaaring makipag-ugnayan sa mga espiritong hayop at malalalim na hayop, at ang ilan ay maaaring makontrol ang mga ito. Gayunpaman, ang mga malalalim na hayop ay hindi gaanong matalino kaysa sa ating mga tao, kaya dapat itong gumagalaw sa sarili nitong paraan. Dahan-dahang sinabi ni Yesuan, pagkatapos ay tumayo, maghintay ka sa soaring skyrock, aalisin ko itong 2 ulo na makalas na ahas. Dali-dali siyang hinayla ni Song Suijing, pupunta rin ako. No, you little girl actually dared to snatch my inner core. Stay aside, I'll give you the next profound beast. Galit na hinaplos ni Yesuan ang ulo ni Song Suijing, pagkatapos ay tumalon pababa. Ah, ikaw. Bago pa makapag-react si Song Suijing, agad siyang sumigaw. Gayunpaman, nang iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan, napagtanto niya na si Yesuan ay ligtas na nakarating sa lupa. Sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha niya. Hindi niya inasahan na si Yesuan ay maglalakas loob na gumamit ng malalim na chi upang mapabilis ang kanyang bilis kapag nahulog siya mula sa taas na 50 metro. Nililigawan niya talaga si kamatayan. Malaking ibon, lumipad ng mas mataas. Sigaw ni Yesuan mula sa ibaba. Agad na naunawaan ng soaring skyrock, pagkatapos ay ibinuka ang mga pakpak nito at lumipad pataas. Para naman kay Yesuan, mabilis siyang tumakbo patungo sa may 2 ulo na may lason na ahas. Kahit na ang kanyang mga kasanayan sa archery ay namumukod-tangi, ito ay isang malalim na hayop. Kung aasa lang siya sa high-grade spirit weapon, sa heaven shock ang bow, at sa earth level na martial arts, natatakot siya na medyo kulang ang kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, naghanda si Yesuan para sa malapit na labanan. Gamit ang kanyang kanang kamay, diretso niyang inilabas ang Nebula Sword na ibinigay sa kanya ni Grand Elder Joyan, pagkatapos ay biglang lumabas ang malaking halaga ng Dan Essence. Ang mga elixir essences na ito ay nakakabit sa Nebula Sword. Di nagtagal, nagsimula itong lumaki ng dahan-dahan, na bumubuo ng isang dambuhalang anino ng espada. Ang higanting espada ay kulay lila, 3 metro ang lapad at 10 metro ang haba. Si Yesuan ay tumalon sa hangin na may purple greatsword sa kanyang kamay at nilaslas ang ulo ng two-headed poison scale beast. Hlang! Ang anino ng espada ay bumangga sa matigas na kaliskis ng double-headed poison scale, na nagdulot ng malutong na tunog. Sa oras na ito, napansin din ng two-headed poison scale si Yesuan. Anong biro? Ang mga snake-type na spirit beast at Zuan beast ay kadalasang kilala sa kanilang depensa. Paano ito madaling masira? Hiss! Ang isa pang firehead ng two-headed poison scale ay tumalikod. Pagkatapos, iniluwa niya si Yesuan ng bowl ang apoy. F***6, Grand Fireball Technique. Sumigaw si Yesuan sa kanyang puso. Ang kanyang kaliwang kamay ay hamampas sa langit. Boom! Ang kanyang elixir essence ay pinakawalan. Ang malakas na impact ay naging dahilan upang si Yesuan ay matamba kaagad, na nakaiwas sa bowl ang apoy. Sobrang init. Kung tinamaan ako ng diretsyo, masusunog lahat ng buhok ko. Hindi nang ahas si Yesuan na maging pabaya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Zuan beast na kakapasok lang sa mortal core realm. Kung nakagawa siya ng kaunting pagkakamali, kailangan niyang magbayad ng dugo. Sa ngayon, naiintindihan na ni Yesuan ang lakas ng pagtatanggol ng 2 ulo na poison scale beast na ito. Alam niya na kahit na mayroon siyang earth rank weapon at isang earth rank martial skill, napakahirap pa rin para sa kanya na patayin ito.
Pagkatapos ng lahat, itong dalawang ulo na poison-scaled beast ay mahigit 20 metro ang taas. Kailangan niyang tumalon para matamaan ang ulo nito. Sa makatuwid, mayroon lamang isang paraan. Damn it, kailangan kong gumastos ng maraming pera. Nagpasya si Yezuan. Gumamit siya ng 3 bilyong DevR points para makipagpalitan ng bagong Earth rank weapon. Kasabay nito, bumili din siya ng Earth rank martial skill. Thunder Arrow. Bigla niyang hinayla ang string ng Earth rank bow ng buong buo. Habang kinakalas niya ang kanyang kanang kamay, ang core arrow ay naging isang kidlat at tumagos sa mga kaliskis ng two-headed poison-scaled beast, na tumagos sa katawan nito. Hiss! Ang dalawang ulo na poison-scaled beast ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw. Pagkatapos nito, ibinuko nito ang magkabilang bibig at iniluwa ang isang bowl ang apoy at isang bola ng makamandag na likido kay Yezuan. Sa pagharap sa pag-ataking ito, mahinahon itong naiwasan ni Yezuan gamit ang isang Earth rank movement skill. Pagkatapos noon, muli niyang hinayla ang tali ng pana. Swoosh! Isa pang lightning bolt ang binaril sa katawan ng two-headed poison-scaled beast. Ang Thunder Arrow na ito ay may penetrative na kakayahan na 100 beses na mas malakas kaysa sa Great Shot, at mayroon din itong paralyzing effect. Matapos barilin ng 2 beses, bumagal ang takbo ng two-headed poison-scaled beast. Sa makatuwid, ang banta nito kay Yezuan ay unti-unting lumiliit. Pinakaayaw ko, ang mga ahas, bilasan mo at mamatay, tulungan mo akong makalusot sa Divine Core Realm. Sigaw ni Yezuan sa kanyang isipan habang patuloy ang pagbaril. Swoosh! 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 Parami ng parami ang mga kidlat na pinaputukan sa katawan ng two-headed poison-scaled beast, na unti-unting nawala ang espiritu nito. Wala pang 1 minuto, 12 ng butas ng dugo ang katawan nito na dulot ng mga kidlat, at may maamoy na amoy mula sa mga ito. Kung isa man itong ordinaryong Divine Core Warrior, marahil ay wala siyang magagawa sa two-headed poison-scaled beast na ito. Ang kabanatang ito ay hindi pa tapos, mangyaring pumunta sa susunod na pahina. Sa isang kakilakilabot na kalagayan ng pagkabalisa, ngunit iba si Yezuan, madali niyang harapin ito. Ang problema lang ay wala siyang sapat na core energy na natitira sa kanyang katawan. Huling araw, namilog ang mga mata ni Yezuan. Agad niyang inipon ang lahat ng natitirang core energy sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, huminto siya ng 2 buong segundo. Isang kidlat ang dumaan, at ang Thunder Arrow ay tumagos sa isang kakaibang lugar sa katawan ng two-headed poison-scaled beast. 7 pulgada. Ang puso ng two-headed poison-scaled beast ay tinusok, at ito ay inihaw. Kaya naman namatay ito sa isang iglap. Flop! 2 malalaking ulo ang bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng matinding panginginig ng lupa. Pagkatapos noon, si Yezuan ay humakbang pasulong at idiniin ang kanyang kamay sa katawan ng two-headed poison-scaled beast. Lamon. Ding, nilamon ng host ang bangkay ng Dark Beast, ang reward ay 300 million points. Ding, nilamon ng host ang isang Dark Beast's inner core, ang reward ay 3 bilyong puntos. Ding, natugunan ng host ang kinakailangan upang makapasok sa Divine Core Realm. Nang marinig ni Yezuan ang mga abiso sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang magpakawala ng ilang ligaw na dagandong patungo sa langit. Sa wakas, nakapasok na siya sa Divine Core Realm. Bagamat katatapos lang niyang makapasok sa Mortal Core Realm, ang kanyang kabuuang lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa dati, o kahit 12 ng beses na mas malakas. Ding, matagumpay ang Myriad Beast Bloodline Fusion. Ding, matagumpay ang pagsasanib ng bloodline ng Thunderclap Panther. Ding, matagumpay ang Myriad Flower Bloodline Fusion. Ding, matagumpay ang pagsasanib ng bloodline ng Sword Emperor. Ding, matagumpay ang pagsasanib ng bloodline ng Fist Emperor. Ding, matagumpay ang pagsasanib ng bloodline ng Overlord Arrow. Ang lahat ng kapakipakinabang na bloodline na ito ay ni-level up ni Yezuan, at lahat ng kanyang DevR points ay naubos na. Ha, parang kulog ang tawa ni Yezuan. Sa kalangitan, si Song Suijing ay naguguluhan. She mumbled to herself, baliw ba ang bastard na ito? Hindi ba nakapatay lang siya ng Dark Beast? Maraming senior disciples sa Heavenly Rankang ang pumatay sa Dark Beasts dati. Gayunpaman, naiinggit pa rin siya kay Yezuan, dahil nakakuha siya ng Dark Beast's inner core.
Hanggat matagumpay siyang nakipag-ugnay dito, makakalusot siya sa Divine Core Realm. Sa sandaling ito, nakatayo pa rin si Yezuan sa lupa. Matapos masira, marami pa ring notification mula sa system. Kabanata 216. Ano? Ang lahat ng top tier na bloodline ay natatangi, ang Sword Emperor, Arrow Venerable, at Fist Emperor bloodline ay hindi maaaring magkasama, maaari ka lamang pumili ng isa. Panipi, ang Myriad Beasts bloodline, Thunderclap Leopard bloodline, at iba pang mga bloodline ng uri ng katawan ay maaari lamang mapili ng isa. And support type bloodlines like the Myriad Flowers bloodline, damn it, isa lang ang mapipili ko para mag-upgrade sa top tier. Hindi ba ito isang scam? Parang umiiyak si Yezuan. Nangangahulugan. Ito na magkakaroon siya ng maraming problema sa hinaharap. Ngayon, halos naunawaan niya na ang mga bloodline ay nahahati sa combat bloodlines, body type bloodlines, at support type bloodlines. Sa madaling salita, mula ngayon, 3 bloodline na lang ang kaya niyang i-upgrade sa pinakamataas na tier at magsimulang tumuon sa espesyalisasyon ng bloodline. Pagkatapos nito, nakita niya ang opsyon na palawakin ang mga bloodline sa sistemang lumalamon. Maaari siyang gumastos ng malaking halaga para madagdagan ang bilang ng mga top tier na bloodline. Agad siyang tuwang-tuwa, mukhang pera lang ang kailangan niya. Gayunpaman, nang makita niya ang presyo ng pagpapalawak, halos mabulag ang kanyang mga mata. Hindi ba ito ay medyo labis? Kalimutan mo na, katatapos ko lang makapasok sa Divine Core Realm, at kung gusto kong sumanib sa isang top tier bloodline, sa tingin ko kailangan kong makapasok sa ika-4 na level ng Spirit Realm. Huwag na nating masyadong isipin iyon. Nanatiling kalmado si Yezuan. Nakalusot na siya ngayon sa Divine Core Realm, at maaari siyang ituring nakakapasok lang sa Mortal Core Realm. Mayroon ding maliit na butil sa kanyang gintong dantian. Ito ang Mortal Core. Hindi lamang iyon, ang lahat ng malalim na enerhiya sa kanyang katawan ay nabago sa core na enerhiya, at ang lakas nito ay tumaas. Sa hinaharap, kapag ginamit niya ang kanyang core energy sa pamamagitan ng Mortal Core, tataas ang lakas nito ng ilang beses. Ang Mortal Core ay ang pagkakaiba sa pagitan ng Divine Core Realm at Half-Step Origin Core Realm. Sa lakas ko ngayon, sa palagay ko kaya kong basagin ang ulo ng double-headed poison scale na ito ng isang suntok. Mahigpit na kinuyam ni Yezuan ang kanyang kanang kamao, at isang kumpiyansa na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Tinansya niya na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi bababa sa 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Kumpiyansa siya na kaya niyang magpadala ng isang initial Mortal Core Warrior na lumilipad sa isang suntok. Kung makatagpo siya ng matandang dakilang emperador na iyon mula sa dakilang dinastiyang Tang, tiyak na mapapatay siya sa isang iglap. Sok, bigyan muna natin ng surprise si Kai Jing. Ngumiti si Yezuan. Inangat niya ang kanyang ulo at agad na nakita ang soaring rock na 100 metro ang taas sa langit. Swoosh! Sa isang iglap, nawala siya, ni isang after image ay hindi naiwan. Puff! Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Tinapik ni Yezuan ang lupa gamit ang dulo ng kanyang paa at kumari pa ng takbo patungo sa soaring skyrock na parang kidlat. Pagkatapos, bigla siyang naapakan sa lupa at tumalon sa ere. Si Song Suijing, na nasa likod ng soaring skyrock, ay nakikita pa rin ang figure ni Yezuan, ngunit sa isang kisap mata, hindi na niya mahanap si Yezuan. Nasaan siya? Hindi napigilan ni Song Suijing ang pag-ungol. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang figure ang dumapo sa likod ng soaring skyrock. Bago pa siya makapag-react, mabilis na dumating ang figure sa likod niya at inilagay ang kanang kamay sa balikat niya. Ang maselang katawan ni Song Suijing ay nanginginig ng gusto habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Bigla niyang kinuha ang Autumn Water Sword at sinaksak sa likod niya. Hiss! Dinig na dinig ang tunog ng espadang tumutusok sa laman. Nang sa wakas ay nag-react si Song Suijing, natuklasan niya na ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay si Yezuan. Bakit ikaw? Napasigaw si Song Suijing sa alarma habang nagmamadaling hinugot ang espada sa katawan ni Yezuan. Girl, medyo mabilis ang reaksyon mo. Sinaksak mo ang kidney ko. Kung nasira mo, paano mo ako masusuklian? Pinandilatan ni Yezuan si Song Suijing. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na.
Ikaw yun, nagigilty na sabi ni Song Sui-jing habang nagmamadaling kumuha ng nakapagpapagaling na gamot mula sa kanyang universe ring at inihanda itong ipahid sa sugat ni Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Yezuan ang kanyang palso. Medyo malalim ang saksak ko. Hindi mo ba titigilan ang pagdurugo? Sabik na tiningnan ni Song Sui-jing ang dumudugong sugat ni Yezuan. Tingnan mong mabuti. Pinunit ni Yezuan ang butas ng kanyang damit. Labis na naguguluhan si Song Sui-jing, ngunit sa sumunod na sandali, natigil ang kanyang ekspresyon. Nakita niya na ang sugat sa baywang ni Yezuan ay naghihilom sa bilis na nakikita ng mata. Sa ilang paghinga lang, tuluyan na itong gumaling. Paano ito naging posible? Laking gulat ni Song Sui-jing kaya hindi siya makapagsalita. Nagmamadali niyang pinunasan ang dugo. Tiyak na gumaling na ang sugat, at wala man lang galos. Parang walang nangyari. Haha, huwag kang mag-alala. Napaka-espesyal ng body tempering technique ko. Ang bilis ng paggaling ko ay napakabilis. Kung hindi, sa tingin mo kaya kung i-connect muli ang aking mga meridian sa isang araw? Nakangiting sabi ni Yezuan. Matapos ay upgrade ang kanyang intermediate 100 flower bloodline sa 10,000 flower bloodline, ang bilis ng kanyang paggaling ay tumaas ng husto. Hanggat hindi siya agad napatay sa hinaharap, ang kanyang mga sugat ay mabilis na gagaling. Para siyang ipis na hindi kayang patayin. Paano ito posible? Pwede ba? Hindi pa rin makapaniwala si Song Sui-jing. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo akong saksakin ulit, sabi ni Yezuan. His. Bago bumagsak ang boses niya, sinaksak na naman siya ni Song Sui-jing. Iyon ay ang parehong posisyon, ang parehong lalim. Ouch! You dumb girl. Sabi ko saksakin mo ako, pero talagang sinaksak mo ako. Masakit. Hindi alam ni Yezuan kung tatawa o iiyak. Sinaksak na naman ng babaeng ito ang kanyang bato. Ang bato ng lalaki ay isang mahalagang organ na maihahambing sa puso. Paano kung nasira ito? Si Song Sui-jing ay tumitig sa takot. Sure enough, after a few seconds, gumaling din ang pangalawang madugong butas. How amazing! Anong klaseng teknik ang ginawa mo? It's actually so powerful. Sa hinaharap, kung mabali mo ang iyong mga braso o binti, lalago pa ba sila? Tanong ni Song Sui-jing na puno ng curiosity ang mukha. Kung bali ang mga braso o binti, hindi ko alam. Sabi ni Yezuan na may madilim na mukha. Gayunpaman, kung may oras, maaari niyang subukan. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Changwen, na nakagat ng palso ng Blood Wolf, ay muling pinagdugtong ang kanyang kamay. Ngunit hindi ngayon ang oras. Teka, ang aura mo. Sa wakas ay nag-react si Song Sui-jing. Matapos dumaan sa isang malaking labanan, hindi hamina ang aura ni Yezuan. Sa halip, ito ay naging mas malakas. Dahil sa aking body strengthening technique, pagkatapos kong lunukan ng Dark Beast's inner core, nakalusot ako sa Mortal Core realm. What do you think? Amazing, right? Tumingin si Yezuan kay Song Sui-jing na may malabong ngiti sa kanyang mukha. You freak, kailangan mo ba talagang i-provoke ako ng ganito? Ngumisi si Song Sui-jing. Nakapasok na siya sa Half-Step Origin Core Realm, at si Yezuan ay nakalusot sa Divine Core Realm. Ito ay isang malaking dagok sa kanyang kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, malalampasan mo rin kaagad. Halika, pumunta tayo sa timog at patayin ang isa pang Dark Beast. Sabi ni Yezuan na may ngiti sa kanyang mukha. Di ba sabi mo pupunta tayo sa Treasure Vault ng Great Tang Dynasty? Nalito si Song Sui-jing. Huwag kang mag-alala, hindi tatakas ang Treasure Vault. Patayin muna natin ang isa pang Dark Beast, kung sakaling may maunang makarating doon. Casual na sagot ni Yezuan. Pagkatapos noon, may sinabi siya sa Soaring Cloud. Rock, pagkatapos ay nagsimula siyang lumipad patungo sa timog. Sa kanyang kasalukuyang lakas, walang tao o hayop sa Great Tang Dynasty na maaaring magbanta sa kanya. Nagagawa pa niya ang anumang gusto niya sa buong Eastern Region. Gayunpaman, tila hindi lang sila ang dumating sa Great Tang Dynasty. Marahil ay narito rin ang mga Half-Step Origin Core na disipulong iyon. Kung ang madilim na hayop ay kinuha, ito ay magiging mahirap. Kung tutusin, wala masyadong Dark Beast sa Eastern Region. Kabanata 217. Ang Soaring Skyrock ay lumipad para sa isa pang 2 araw, lumipad mula sa hilaga hanggang sa timog ng Great Tang Dynasty.
Pagkatapos, nakahanap ito ng isa pang nakakagulong Zuan Beast. Ito ay isang higanteng pagong na tinatawag na Giant Lava Tortoise. May daan-daang butas sa likod nito, bawat isa ay 2 hanggang 3 metro ang diametro. Paminsan-minsan, iluluwa ng Giant Lava Tortoise ang hindi mabilang na naglalagablab na meteor, na madaling masira ang isang lungsod. Bakit isa pang Zuan Beast na may napakalakas na depensa? Sa likod ng soaring Skyrock, hindi masaya si Song Suijing. Bagamat siya ay nasa half-step origin core realm, masyadong mabilis na tumaas ang kanyang cultivation level. Ang kanyang karanasan ay hindi makakasabay, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas mahina kaysa sa ordinaryong half-step origin core realm expert. Isang mahirap na gawain para sa kanya na labanan ang Giant Lava Tortoise ng mag-isa. Don't worry, susundan kita. Habang nagsasalita si Yezuan, direktang ibinigay niya ang Earth-grade Nebula Sword. Itong Nebula Sword ay para sa iyo. Pumunta ka at patayin mo itong higanteng pagong. Binibigyan mo ako ng Earth-grade Nebula Sword. Natigilan si Song Suijing. Ang Earth-grade Nebula Sword ay hindi niya kayang bilhin, ngunit talagang binigyan siya ni Yezuan ng Earth-grade Nebula Sword ng basta-basta. Ito ay medyo mapagbigay. Bakit ang bait mo sa akin? Biglang kinusot ni Song Suijing ang kanyang malalaking mata at buong pagmamahal na tumingin kay Yezuan. Bahagyang ngumiti si Yezuan at inabot niya ang buhok ni Song Suijing. I like you, di ba? Ang sagot na ito ay nagulat din kay Song Suijing. Makalipas ang ilang sandali ay nanimbalik ang kanyang katinuan. Ang kanyang maliit na mukha ay namumula na, at hindi siya nang ahas na tumingin kay Yezuan. Sige, kung gusto mong suklian ako ng katawan mo, maghintay ka hanggang sa mapatay natin itong higanteng pagong. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, direktang inilagay niya ang kanyang kamay sa baywang ni Song Suijing. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, sinandok niya si Song Suijing at binuhat siya pahiga. Napakagaan, malamang wala pang 50 kilo. Hindi ko inaasahan na payat ka, pero punong-puno ang dibdib mo. Sinulyapan ni Yezuan ang nagniningning na puting dibdib ni Song Suijing, pagkatapos ay direktang tumalon pasulong, tumalon pababa mula sa 100 metro sa himpapawid. Anong ginagawa mo? Nang mag-react si Song Suijing, siya ay nasa isang estado ng kawalan ng timbang. Ang kanyang mapuputi at malambot na mga braso ay hindi namamalayan na pumulupot sa leeg ni Yezuan, at mahigpit na idiniin ang kanyang dibdib sa leeg ni Yezuan habang siya ay sumisigaw ng hindi sinasadya. Bang! Pagkatapos ng Song Suijing, marahan niyang ibinaba si Song Suijing, at pagkatapos ay pinitik ang kanyang mga tenga. Great tita, mabibingi ako. Sino ang nagtanong sa iyo na tumalon ng walang bati? Huminga ng malalim si Song Suijing. Takot na takot siya, kahit na siya ay isang half-step na Origin Core Realm Cultivator, takot pa rin siyang mamatay. Kahit na siya ay isang half-step expert, siya ay magiging isang patay na baboy kung siya ay nahulog mula sa 100 metro sa hangin. Karamihan sa mga tao ay gagamit ng martial arts para mabawasan ang impact, ngunit si Yezuan ay direktang tumalon pababa kasama siya sa kanyang mga braso. Halos naisip niya na sila ni Yezuan ay magiging isang pares ng mga lovebird. Kahit ano pa, half-step origin core expert ka pa rin. Paano ka naging duwag? Sige, tingnan ko ang lakas mo. Basta patayin mo ito, bibigyan kita ng isa pang surpresa. Panipi, nilinga ni Yezuan ang kanyang ulo at tiningnan ang Lava Tortoise ilang daang metro ang layo. Bantayan mo ako. Nang marinig ang salitang sorpresa, nagliwanag ang mga mata ni Song Suijing. Pagkatapos ay kinuha niya ang Nebula Sword at sumugod patungo sa Lava Tortoise. Para naman kay Yezuan, tahimik siyang sumunod sa likod niya. Bagamat nakakabigla ang kapangyarihan ng Lava Tortoise, mas madaling harapin ito kumpara sa Two-Headed Poison Tortoise. Gayunpaman, ang depensa ng Lava Tortoise ay mas malakas kaysa sa Two-Headed Poison Tortoise. Hindi rin kumpiyansa si Song Suijing. Nang makalapit siya sa Lava Tortoise, nilaslas niya ito gamit ang kanyang sword chi. Ang sword chi na ito ay naglaslas sa hulihan ng mga binti ng Lava Tortoise at madaling nakakalat. Wala namang napinsala. Girl, gawin mo ang lahat. Pinasaya siya ni Yezuan. Napaka-helpless din niya. Si Song Suijing ay mayroong Earth-grade na sandata, ngunit hindi pa rin niya nagawang makalusot sa depensa ng Lava Tortoise.
Masyado siyang mahina. Wala akong alam na Earth-grade martial arts. Malungkot na sabi ni Song Suijing habang umaatake siya. Mahigit 10 beses siyang naglaslas at halos hindi makalusot sa balat ng lava tortoise. Sige, bibigyan ko muna kayo nitong surprise. Pagkatapos sabihin iyon, isang transparent na buto ang biglang lumitaw sa kamay ni Yezuan. Pagkatapos nito, inihagis niya ito kay Song Suijing. Nahuli ni Song Suijing ang naaninag na buto, pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagtataka, ano ito? Malalaman mo pagkatapos mong kumain. Sabi ni Yezuan na may walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha. Ang binhing ito ay talagang isang binhi ng dugo. Tama, isang binhi ng bloodline. At ito ay isang high-rank na Sword Emperor bloodline. Ito ay isang function na na-unlock ng system pagkatapos niyang makapasok sa Divine Core Realm. Pinahintulutan siya nitong gawing binhi ng bloodline ang isang binhi ng bloodline. Sa simpleng salita, ang ibang tao ay maaaring magsama sa isang bloodline na binhi, ngunit ang bawat tao ay makakain lamang ng isang buto. Upang maging eksakto, ito ay isang uri ng binhi. Upang makagawa ng binhi ng bloodline, kailangang magbayad ng 100 beses sa presyo ng kaukulang bloodline. Nilustay din ng Sword Emperor bloodline seed na ito ang lahat ng DevR points ni Yezuan. This time, grabe ang effort niya para lang manalo ng ngiti sa kagandahang ito. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Song Suijing, ngunit lubos siyang nagtiwala kay Yezuan. Sa makatuwid, nilunok niya ang binhi ng bloodline ng Sword Emperor nang walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na sandali, 2 maliwanag na sinag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang aura ay agad na tumaas, at siya ay naging lubhang mabangis. Bloodline ng Sword Emperor, matagumpay na pinagsama. Yezuan, ito ay. Idinilat ni Song Suij ang kanyang mga mata at sinabing nabigla. Ito ay isang bloodline seed na nakuha ko ng nagkataon, ito ay ang Sword Emperor bloodline. Mula ngayon, ang iyong pangunawa sa Sword-type martial arts ay tataas, at ang kapangyarihan ng iyong Sword-type martial arts ay tataas din. Sabi ni Yezuan. Pagkatapos, bigla siyang may naisip at nagtanong, ngayon lang, nakuha mo ba ang mana ng Sword Emperor? Ilang Earth-rank martial arts ang itinuro niya sa iyo? Panipi. Isa sa kanila ay isang mid-rank Earth-rank martial art. Si Song Suijing ay ganap na natigilan. Narinig niya na ang ilang mga makapangyarihang lalaki ay magpapaliit sa lahat ng kanilang kaalaman sa buhay sa isang binhi ng dugo, at ipapasa ito sa iba upang maipasa. Pero, hindi niya akalain na makakatagpo siya ng isa. Bukod dito, ibinigay ito sa kanya ni Yezuan. Ang hindi niya naintindihan ay kung bakit bibigyan siya ni Yezuan ng ganoong kaalagang bagay. Sige, huwag kang tatayo dyan na parang tanga. Patayin natin itong higanteng pagong. Ang mga salita ni Yezuan ay gumising kay Song Suijing. Agad siyang bumalik sa katinoan. Kailangan muna niyang patayin ang higanteng pagong na ito. Heaven Splitter Sword. Nanlamig ang mga mata ni Song Suijing. Maya-maya, diretso niyang nilaslas ang makapal na hita ng higanteng pagong. Ang hakbang na ito ay ang mid-rank Earth na martial art sa Sword Emperor bloodline. Napakalakas nito. Whoosh whoosh. Ang slash na ito ay napakabilis. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapag-react sa oras. Diretso itong dumaan sa mga hulihan na paan ng higanteng pagong at madaling hinati ito sa dalawa. Ano? Ibinuka ni Song Suij ang kanyang bibig. Para magamit itong mid-rank Earth-rank martial art, naubos na niya ang lahat ng Jindan essence niya at na-replenish ang maraming celestial chi niya. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng hakbang na ito ay lampas na sa kanyang imahinasyon. Flop. Kanina pa gumagalaw ang higanteng pagong. Ngayong naputol na ang hulihan nitong mga paa ay bigla itong nawalan ng balanse at napaupo. Kabanata 218. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagbago rin ang ekspresyon ni Yezuan. Nako, sisibog na. Mabilis na magtago sa ibaba, nagmamadaling sigaw ni Yezuan. Tiningnan ni Song Suijing ang nanginginig na shell ng pagong ng higanteng lava na naglalabas ng malalakas na tunog. Agad siyang nag-react at nagtago sa ilalim ng shell ng pagong kasama si Yezuan. Splash! Ang hulihan ng lava tortoise, na hindi bababa sa 10 metro ang lapad, ay dumudugo ng husto. Sa sandaling ito, biglang kinilig ang lava tortoise. Dagandong, dagandong. Bagamat hindi nila ito nakikita,
naririnig ito ni Ye Zuan at Song Suijing. Sa itaas ng kanilang mga ulo, kumikidlat at dumagundong ang kulog. Napakalakas ng tunog na tila baguguho ang langit. Makalipas ang ilang segundo, nakita nila ang ilang nasusunog na malalaking bato na bumagsak sa lupa sa di kalayuan. Ang nagniningas na mga bato ay sunod-sunod na nahulog, at ang lupa ay nagsimulang manginig ng husto. Buti na lang at nasa ligaw pa ang lava tortoise na ito. Kung ito ay malapit sa lungsod, ito ay nagdulot ng malaking sakuna. Dagandong, nagpatuloy ang pag-ulan ng nagliliyab na mga bato. Matapos magbuga ang lava tortoise ng daan-daang nagniningas na bato, muli itong nanginig at nagpakawala ng komportableng dagandong. Sa sandaling ito, ang lugar na ito ay puno na ng mga butas. May naglalagablab na mga bato sa lahat ng dako, at ang temperatura ay tumaas ng hindi bababa sa 10 degree. Nako, bilasan mo at lumabas ka. Itong lava tortoise ay atras na sa kabibi nito. Muling nagbago ang ekspresyon ni Ye Zuan. Kailangang malaman ng isa na si Song Suijing ay pinutol ang hulihan ng mga binti ng pagong kanina. Ang mga pagong ay mas mahiyain. Kahit na ang lava tortoise na ito ay isang celestial beast, atras pa rin ito sa kanyang shell sa harap ng panganib. Sa sandaling ito, nagmamadaling hinailan ni Ye Zuan si Song Suijing. Gaya ng inaasahan, sa sandaling umalis sila sa ilalim ng shell, ang ulo at mga paa ng lava tortoise ay binawi, at ang shell nito ay malapit na nadikit sa lupa. Kung naging mabagal lang sina Ye Zuan at Song Suijing, naduraj na sila hanggang sa mamatay. Sumulyap si Song Suijing sa lava tortoise, pagkatapos ay tumingin kay Ye Zuan. Ye Zuan, anong gagawin natin ngayon? Inubos ko na lahat ng Jindan essence sa katawan ko. Wala pang ang kalahati ng celestial chi ko. Ang middle grade earth level martial arts ay para sa iyo. Masyado na raw nakakadrain at isang beses mo lang magagamit. Kaya, kailangan kong gawin ito. Panipi, gaya ng sinabi ni Ye Zuan, hinailan niya si Song Suijing papunta sa lava tortoise. Ibigay mo sa akin ang nebula sword. Inabot ni Ye Zuan ang kanyang kamay. Mabilis na ibinigay ni Song Suijing ang espada. Kasunod nito, nagpahayag si Ye Zuan ng sobrang kumpiyansa ng ngiti at sinabing, susunod, hahayaan kitang makita ng babaeng ito ang aking tunay na lakas. Habang nagsasalita siya, ang elixir essence sa kanyang katawan ay nagsimulang umikot ng mabilis at namuo sa nebula sword. Skybreaking slash, malakas na sumigaw si Ye Zuan. Naglaslas siya gamit ang espada sa kanyang kamay. Isang dosenang metrong haba ng sword beam ang naputol sa lupa at dumiretso sa lava tortoise. Sa susunod na sandali, si Song Suijing ay lubos na nabigla. Ang sword beam ay kumislap at tumaga sa katawan ng lava tortoise, nahati ito sa kalahati. Naputol ang katawan ng lava tortoise kasama ang shell nito. Agad na bumulwak ang dugo na parang baha. Ang pagpatay sa isang lava tortoise na may napakalakas na depensa sa isang strike, kahit isang initial mortal core warrior ay hindi ito magagawa. Si Ye Zuan ay nakapasok na sa mortal core realm, at ito ang kanyang tunay na lakas. Nakakakilabot. Kakapasok lang niya sa mortal core realm, pero may kapangyarihan na siyang sirain ang langit at lupa. Kung nasa 4th realm siya ng spirit realm, ibig sabihin kaya niyang sirain ang isang bundok sa isang suntok lang. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Nagpapanggap lang siya kanina. Tinansya niya na kaya niyang patayin ang lava tortoise, ngunit hindi niya ito mahahati sa kalahati. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang kanyang lakas. Isang earth weapon, isang mid-rank earth martial skill, isang sword emperor bloodline, at isang divine core warrior. Ang lahat ng mga kadahilanang ito ay nagbigay sa kanya ng kakayahang patayin ang lava tortoise. Emph, abnormal freak, ikaw lang ang makakapatay ng Zuan Beast sa isang strike. Saglit na natigilan si Song Suijing bago siya tuluyang nanembalik. Hindi na siya nagulat dito. Hehe, isang walang pakialam na tawa ang pinakawalan ni Ye Zuan. Mabilis siyang naglakad at nilamon ang lava tortoise. Pagkatapos noon, ibinigay niya ang Zuan Beast's core kay Song Suijing. Pinatay mo itong lava tortoise, ibibigay mo ba talaga sa akin ang Zuan Beast's core? Kinusot ni Song Suijing ang kanyang malalaking mata at nagtanong. Naibigay ko na sa iyo ang binhi ng bloodline ng Sword Emperor, ano ang Zuan Beast's core? Naguguluhan si Ye Zuan.
Ang binhi ng bloodline ng Sword Emperor ay mas mahalaga kaysa sa core ng Zuan Beast. Kung ibebenta niya ito, ang binhi ng bloodline ng Sword Emperor ay tiyak na magiging hit. Maraming tao ang mag-aaway dahil dito, at ang presyo ay hindi bababa sa 10 milyong mid-rank na mga kristal na bato. Gayunpaman, itong Bloodline Seed ay kapareho ng top-tier Bloodline Seed, ito ay kakaiba. Sa madaling salita, hindi na niya kayang ipagpalit ang binhi ng Bloodline ng Sword Emperor, isang beses na lang niya ito mapapalitan. Manem, kinuha ni Song Suijing ang Zuan Beast's core. Pagkatapos ng maikling paghinto, nahihiya siyang nagtanong, gusto mo ba talaga ako? Ano, hindi ka naniniwala sa akin? Tanong ni Ye Zuan na may pagtataka. Paano kung babero ka? Tanong muli ni Song Suijing. Kung babero ako, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. At saka, kung hindi ka pumayag, iluwa mo ang binhi ng bloodline at ibalik mo sa akin. Oh, at ang 6 yuan pill. Iniunat ni Ye Zuan ang kanyang kamay. Bastos ka, galit na nagmura si Song Suijing. Gayunpaman, alam niyang nagbibiro lang si Ye Zuan. Sa katunayan, hindi pa siya handa. Sa makatuwid, pagkatapos mag-alinlangan saglit, sinabi niya, kung matutulungan mo akong makapasok sa Divine Core Realm sa loob ng 2 araw, pagkatapos ay sisang-ayon ako, sumasang-ayon. Bigla niyang hindi alam ang sasabihin. Kung matutulungan kitang makapasok sa Divine Core Realm sa loob ng 2 araw, papayag kang maging asawa ko. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Ano ang ibig mong sabihin na maging asawa mo? Napakasamang pakinggan. Kung magagawa mo ito, pag-iisipan ko, nakangusong sabi ni Song Suijing. Ano, pag-isipan mo? Sinabi ni Ye Zuan, paano ito? Tutulungan kitang makapasok sa Divine Core Realm sa 1 araw, pagkatapos ay pakasalan mo ako. Ano sa palagay mo? Ipinipilit mo na naman ang swerte mo. Hindi sinasadyang bumulaga si Song Suijing. Gayunpaman, naramdaman niyang imposible ito. Karaniwan, ang isang half-step origin core warrior ay makaka-absorb ng Zuan Beast's core pagkatapos itong linangin ng husto. Ngunit, magtatagal ito, kahit ilang buwan. Ang dahilan kung bakit nakapasok si Ye Zuan sa Divine Core Realm sa 1 araw ay dahil sa kanyang pangangatawan. Sa makatuwid, hindi inisip ni Song Suijing na posible ito. Sige, kung matutulungan mo akong makapasok sa Divine Core Realm sa 1 araw, pagkatapos ay papakasalan kita, bastard. Sumang-ayon si Song Suijing nang walang pag-aalinlangan, dahil pakiramdam niya ay imposible ito. Deal. Tuwang-tuwa si Ye Zuan. Agad niyang tinawag ang Soaring Skyrock, pagkatapos ay lumipad siya pabalik sa Imperial Capital ng Great Tang Dynasty. Tinataya niya na sa oras na bumalik siya sa Imperial Capital ng Great Tang Dynasty, makakalusot na si Song Suijing sa Divine Core Realm. Ikaw, don't tell me may paraan ka talaga. Nakasakay sa likod ng Soaring Skyrock, tiningnan ni Song Suijing ang confident na ekspresyon ni Ye Zuan, at hindi maiwasang magtanong. Kabanata 211. Anong magagawa ko? Sa tingin mo papayag ako? May ngiti sa kanyang mukha, kumuha si Ye Zuan ng isang tableta mula sa kanyang nilalamon na espasyo. Ang elixir na iyon ay nagkakahalaga sa kanya ng 5 bilyong devouring points. Naubos na niya ang lahat ng kanyang devouring points bago ito, ngunit pagkatapos makapasok sa Divine Core Realm, nilamon na niya ang lahat ng mga bangkay at kristal sa kanyang lumalamon na espasyo. Pero ngayon, isa na naman siyang mahirap. Ano ito? Nagtataka na tanong ni Song Suijing. Huwag kang mag-alala, lunukan mo lang, sagot ni Ye Zuan. Medyo nabahala si Song Suijing, hindi ako kumakain ito. Great tita, babalik ka ba sa sinabi mo? Lunukan mo. Nagbago ang ekspresyon ni Ye Zuan. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya ang Pill at Dark Beast Inner Core sa bibig ni Song Suijing. Gusto mong bumalik sa iyong salita. Hindi pwede. Hamak ka. Bago pa makapag-react si Song Suijing, nilunok na ang tableta. Pagkatapos noon, naramdaman niya ang ilang pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan. Inner Core. Ang Inner Core ay patuloy na umaagos palabas mula sa kanyang katawan, at nagtatagpo patungo sa kanyang dantian. Bumubuo ito ng Mortal Core. Nagulat si Song Suijing. Silly girl, bilasan mo ay absorb mo, huwag mong sayangin itong Divine Pill. Ang boses ni Ye Zuan ay pumasok sa kanyang tenga. Pero ngayon, wala na siyang pakialam.
Dahil nakainan niya ang tableta, hindi niya ito basta-basta nasayang. Ang pil na ito ay binili ni Yezuan na may 5 bilyong devouring points. Maaari nitong palakihin ang bilis ng pagsipsip ng Dark Beast Inner Core ng 100 beses. Karaniwan, aabutin ng hindi bababa sa 3 buwan para ma-absorb ng isang tao ang isang Dark Beast Inner Core, ngunit maganda ang talento ni Song Suijing, kaya naman inabot siya ng wala pang 3 buwan. Sa pil na ito at sa tulong ni Yezuan, kalahating araw lang ang ginugol ni Song Suijing para bumuo ng Mortal Core at makapasok sa Divine Core Realm. Hahaha, tatawagan mo na akong asawa simula ngayon. Sa isang lugar sa himpapawid ng Great Tang Dynasty, isang masigasig na tawa ang umalangaw-ngaw. Ang may-ari ng tawa na ito ay si Yezuan. Paano ito naging posible? Kalahating araw na lang. Laking gulat ni Song Suijing kaya hindi siya makapagsalita. Hindi niya inaasahan ang isang himala na mangyayari muli. Sa loob lang ng kalahating araw, nakalusot na siya mula sa Half-Step Origin Core Realm hanggang sa Mortal Core Realm, walang maniniwala dito. Niloko mo na naman ako. Pinandilatan ni Song Suijing si Yezuan. What do you mean by tricking you? Ikaw ang pumayag. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Damn it! Galit na galit si Song Suijing kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang kagatin si Yezuan hanggang mamatay. You are my fiancé. Not bad. Ang makapag-asawa ng prinsesa ng isang dynasty bilang asawa ko, nakinabang ako, nakinabang. Tumayo si Yezuan at pinalaki si Song Suijing ng kakaibang tingin. Talagang maganda ang figure ng huli, mas maganda pa kay Huaying ng General's Mansion ng Profound Sun Empire. May mga suso at puwitan, maputi ang balat, at mahaba ang mga binti. Kung kailangan niyang magbigay ng score kay Song Suijing, tiyak na bibigyan siya ni Yezuan ng 100 puntos. Ang sama mo, wag mo akong tignan ng ganyan. Namula ang mukha ni Song Suijing dahil sa pagkakatitig ni Yezuan. What's wrong? Hindi ba ako makatingin sa fiancé ko? Naglakad si Yezuan sa likod ni Song Suijing, pagkatapos ay bigla siyang umupo at niyakap siya mula sa likuran, na naging sanhi ng kanyang panginginig sa takot. Huwag kang gagalaw, hayaan mo lang akong yakapin ka. Bulong ni Yezuan sa tenga ni Song Suijing. Hindi napigilan ni Song Suijing si Yezuan, at ngayon na ang kanyang mga tainga ay hinihipa ni Yezuan, ang kanyang mga buto ay nanlambot, at siya ay bumagsak sa mga bisig ni Yezuan. Hindi mo ako mabibigo. Saglit na nag-alinlangan si Song Suijing, pagkatapos ay sinabi niya ito sa wakas. Bagamat mahina ang kanyang boses, malinaw na narinig ito ni Yezuan. Manam, marahang tumugon si Yezuan, pagkatapos ay biglang idiniin si Song Suijing sa ilalim ng kanyang katawan at hinalikan ang cherry lips nito. Ma'am, sa oras na nag-react si Song Suijing, huli na ang lahat. Nagtagumpay na si Yezuan. Ang una niyang naisip ay itulak si Yezuan palayo, ngunit iyon ay isang isip lamang. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagkusa na iyakap ang kanyang mga braso sa leeg ni Yezuan. First time niya ito, at pagka-enjoy niya, naadik agad siya dito. Hinaplos ni Yezuan ang kanyang mukha habang sinisipsip niya ang kanyang malarosas na labi. Pagkatapos, nagsimula na namang gumala ang mga kamay nito pababa sa katawan niya. Walang oras si Song Suijing na mag-react bago tinanggal ni Yezuan ang kanyang sinturon. Ang pagiging nasa likod ng isang lumilipad na espiritong hayop ay hindi isang bagay na maaaring maranasan ng isang ordinaryong tao. Halos mamatay si Song Suijing. Nang itutulak na sana niya ang kamay ni Yezuan, isang nakakabinging dagandong ang biglang umalangaw-ngaw sa kalmadong kalangitan. Umuungol. Ang dagandong na ito ay natakot kay Yezuan. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo para tingnan, ngunit wala siyang nakita. Tanong ni Song Suijing na namumula ang mukha, anong tunog iyon? It should be some kind of spirit beast. Damn it, how dare you disturb my good time? Continue, sabi ni Yezuan, pagkatapos ay muli siyang hinalikan. Ngunit hindi nagtagal ay, muling tumunog ang dagandong. Sa pagkakataong ito, nagsimulang kumulo ang dugo sa kanyang katawan. Hindi, ito ay isang mystical beast. Dinilaan ni Yezuan ang kanyang mga labi at nakasimangot na sinabi. Nagulat din si Song Suijing. Nagtanong siya, hindi ba't ang Tang Dynasty ay mayroon lamang 2 mystical beast?
Oo, marahil ang mga labi ng Beast God sect ay pilit na nagbangon ng isa pa. Tumango si Yezuan, ngunit sa susunod na sandali, napagtanto niya ang isang problema. Nanggaling sa harap nila ang tunog. At sa harap nila ay ang imperial na kabisera ng Tang Dynasty. Maaaring ito ang nasa ilalim ng imperial na palasyo ng Tang Dynasty. Gulat na sabi ni Yezuan. Ang imperial na palasyo. Matapos itong marinig ni Song Suijing, bigla niyang naalala na sinabi ni Yezuan na narinig niya ang dagandong ng isang halimaw na nagmumula sa ilalim ng palasyo ng imperial. Itong Beast God sect ay hindi normal ang pakiramdam. Lumipad ng mas mabilis. Medyo nabahala si Yezuan. Naintindihan din ng Soaring Rock. Agad itong sumigaw at nagsimulang lumipad ng buong bilis. Para kay Yezuan, wala siya sa mood na asarin si Song Suijing. Pakiramdam niya ay haharapin ng Tang Dynasty ang isang malaking sakuna sa pagkakataong ito, isang sakuna na mas malaki pa sa hindi mabilang na sangkawan ng hayop. Sa buong bilis ng Soaring Rock, sa wakas ay nakarating si Yezuan sa imperial capital ng Tang Dynasty nang sumapit ang gabi. Ngunit, nang sila ay papasok na sa kabisera ng imperial, biglang lumapag ang Soaring Rock. "What's going on? I didn't ask you to land." Tanong ni Yezuan na may pagtataka. Ibinuko ng Soaring Rock ang bibig at tumili. Pagkatapos makapasok sa Divine Core Realm, ang bloodline ng mid-rank 100 beasts ni Yezuan ay nag-level up sa myriad beasts. Ngayon, mayroon siyang napakalakas na pakiramdam para sa mga demonyong hayop at espiritong hayop, at halos naiintindihan niya ang kanilang wika. "Sinasabi mo bang natatakot ka? May isang nilalang sa Imperial Capital na mas malakas kaysa sa iyo?" Tanong ni Yezuan. Ang Soaring Rock ay tumango. "Sige, nararamdaman ko rin. Pwede ka namang pumunta sa bundok na yan at maghintay ka, tayo mismo ang pupunta doon." Hindi iginiit ni Yezuan. Pagkatapos noon, dinala niya si Song Suijing at sumugod patungo sa imperial na kabisera ng Tang Dynasty. Kabanata 220. Gayunpaman, sa kalagitnaan roon, biglang itinuro ni Song Suijing ang imperial capital at sinabing, "Tingnan mo." Sa katunayan, nakita na ito ni Yezuan. Sa oras na ito, marami ng itim na usok na tumataas sa Imperial Capital. May nangyari siguro sa Imperial Capital. "Halika, pasok tayo at tingnan natin." Hinawakan ni Yezuan ang payat na kamay ni Song Suijing at sumugod. Nagtakbuhan sila sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod at naririnig nila ang mga sigaw mula sa loob. Kasabay nito, maraming tao ang nakatakas mula sa lungsod. "Kuya, anong nangyari sa Imperial Capital?" Pinahinto ni Yezuan ang isang medyo may edad na lalaki at nagtanong. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isa ring mandirigma. Nakita niya na hindi ordinaryong tao si Yezuan at agad na nagpaliwanag, "Little brother, huwag kang pumasok." Sa ilang kadahilanan, isang wyvern ang lumitaw sa Imperial Capital at nagdudulot ng kaguluhan sa loob. Sinira nito ang buong palasyo. "Ano, isang wyvern?" Agad na bulalas ni Song Suijing. Oo, ito ay isang wyvern. Ang mga pakpak nito ay nasugatan at hindi ito makakalipad, kaya't nagdudulot ito ng kaguluhan sa Imperial Capital. Casual itong magluwa ng apoy, at kahit nawala, maaari itong masunog hanggang bukas. Ngayon, ang buong palasyo ay dagat ng apoy. Patay na raw ang lahat ng eksperto sa Imperial Family. Kahit na ang Emperor ay lumabas, ngunit siya ay direktang sinunog ng apoy ng wyvern. Panipi, inilarawan ito ng nasa katanghaliang gulang na parang nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. "Salamat, kuya." Matapos itong marinig ni Yezuan, binigyan niya siya ng mga mid-grade na kristal at sinabihan siyang umalis kaagad. Nang makita ng middle-aged na lalaki ang mid-grade crystals, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Isa lang siyang ordinaryong mandirigma, hindi man sa True Spirit Realm. Bukod dito, ito ay isang buong bag ng mga mid-grade na kristal. Tuwang-tuwa siya kaya paulit-ulit niyang pinasalamatan si Yezuan, halos sambahin siya na parang ninuno niya. Gayunpaman, sa oras na mag-react siya, nawala na sina Yezuan at Song Suijing. Sa oras na ito, sa mataas na tore ng pader ng lungsod ng Imperial Capital. "Suijing, itong si Wyvern ba ay isang uri din ng Celestial Beast?" Tumayo si Yezuan sa mataas na tore at tumingin sa paligid. "Oo, pero hindi rin. Sa mga libro ko lang nabasa. Ang wyvern na ito ay walang hangganang lakas.
Tulad ng double-headed venomous scale, maaari itong huminga ng apoy. Higit pa rito, ang apoy ay napakahirap mapatay. Sinasabi na ang isang batang wyvern ay kasing lakas ng isang Earth Core warrior. Bago matapos ang Song Suijing, napabulala si Ye Zuan, ano? Kahit isang batang wyvern ay maihahambing sa isang Earth Core warrior. Panipi, oo, dati, sinabi ng lolo ko na ang una sa 4 na yugto ng Spirit Stage. Ginagamit ng Gravity Spirit Stage ang Wyvern Strength bilang isang unit ng pagsukat. Sa makatuwid, ang isang adult na lumilipad na dragon ay maihahambing sa isang powerhouse sa Strength Realm. Tumango si Song Suijing. Ito, nagulat si Ye Zuan kaya hindi siya makapagsalita. Kahit na ito ay isang batang wyvern, maaaring hindi niya ito kayang harapin. Pagkatapos ng lahat, ang yugto ng Earth Core ay nahahati sa Initial Stage at Advanced Stage. Kung ito ay isang nasa hustong gulang na si Wyvern, walang paraan na matatalo niya ito. Isa itong lakas ng pakikipaglaban na nalampasan ng Divine Core Realm. Tumingin ka dyan. Habang si Ye Zuan ay tulala pa rin, ang payat na daliri ni Song Suijing ay biglang tumuro sa isang direksyon. Lumingon si Ye Zuan at nakakita ng apoy na umaakyat sa langit. Isang wyvern. Itinuon ni Ye Zuan ang kanyang tingin, at sa katunayan, nakakita siya ng pulang wyvern. Isang wyvern na makahinga ng apoy kapag binuka nito ang bibig. Malaki ang katawan nitong si wyvern. Kahit na ito ay mas maliit kaysa sa giant lava tortoise, ito ay mas malaki pa rin kaysa sa soaring skyrock. Ang kombinasyon ng Myriad Beasts Bloodline at ang Overlord Arrow Bloodline ay nagbigay kay Ye Zuan ng hindi pangkaraniwang pangitain. Kitang-kita niya ang wyvern mula sa ilang libong metro ang layo. Sa sandaling ito, biglang, isang figure ang pumasok sa paningin ni Ye Zuan. Sino ito? How dare he provoke a wyvern? Nang inag ang puso ni Ye Zuan. Nang makita niya ang mukha ng lalaki, natakot siya hanggang sa mamatay. Tang Zon, o aking Diyos, si Tang Zon ay nasunog at naging abo. Nang inag si Ye Zuan, hindi siya nagulat na si Tang Zon ay nasa Great Tang Dynasty. Ang lalaking lumabas ngayon ay ang Old Great Emperor ng Great Tang Dynasty, si Tang Zon. Gayunpaman, siya ay sinunog hanggang sa abo ng Wyvern's Dragon Breath. Ye Zuan, ano ang dapat nating gawin? Kumunat ang noo ni Song Suijing. Bagamat ito ang Great Tang Dynasty at hindi ang Great Song Dynasty, mayroon pa ring hindi mabilang na mga inosenteng tao sa Imperial Capital. Ang Imperial Family ng Great Tang Dynasty ay dapat na nauugnay sa Beast God Sect. Marahil, sinusubukan ng Beast God Sect na kontrolin itong Wyvern, ngunit nabigo sila. Kailangan na nating umalis, hindi maganda kung tayo ang matarget nitong si Wyvern. Panipi. Pagkatapos sabihin iyon, naghanda si Ye Zuan na umalis kasama si Song Suijing. Ang isang Zuan beast sa antas na ito ay may napakalakas na pakiramdam, naramdaman nila ang presensya ng makapangyarihang mga mandirigma. Sina Ye Zuan at Song Suijing ay parehong nakapasok sa Divine Core Realm, at kung sila ay matuklasan, sila ay nasa malaking problema. Ngunit sa sandaling ito, ang wyvern na naglalabas ng Dragon Breath ay biglang lumingon at tumingin kay Ye Zuan. Hindi maganda, Farah na. Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Zuan. Ngayon lang, nakipagpalitan siya ng tingin sa wyvern, malamang nadiskubre siya nito. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya si Song Suijing sa kanyang mga bisig. Tumalon sila palabas ng lungsod ng direkta mula sa mataas na tore ng pader ng lungsod. Dagandong. Patuloy na nagmumula sa Imperial Capital ang malalakas na ingay. Mabilis na binuhat ni Ye Zuan si Song Suijing at umalis sa lungsod. Sa isang kisap mata, ilang daang metro na ang layo niya. Gayunpaman, nang lumingon siya at tumingin, nagulat siya nang makitang binasag ng wyvern ng isang malaking butas sa pader ng lungsod, at hinahabol si Ye Zuan. Bastos ka, nagmura si Ye Zuan sa kanyang isipan. Mabilis niyang nakalkula ang bilis ng wyvern, at nalaman na mas mabilis pala ito kaysa sa kanya. Higit pa rito, hindi lang ito mas mabilis ng kaunti. Isa itong nasa hustong gulang na si wyvern. Patay na tayo, nagdilim ang mukha ni Ye Zuan. Hindi niya inaasahan na papasok siya sa ganoong kalaking krisis dahil lang sa gusto niyang maging isang bystander sa Imperial Capital. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay sila ni Song Suijing dito.
Sa sandaling iyon, ibinaba niya si Song Suijing at sumigaw, maghiwalay. Naramdaman din ni Song Suijing ang matinding pressure sa pagharap sa isang nasa hustong gulang na si Wyvern. Gayunpaman, sa oras na mag-react siya, umalis na si Ye Zuan sa kanyang tabi. Bagamat tumatakbo si Ye Zuan sa ibang direksyon, isinasara niya ang distansya sa pagitan niya at ng Wyvern. Halatang nililigawan niya si kamatayan. Agad na naunawaan ni Song Suijing na sinusubukan ni Ye Zuan na bumili ng oras para makatakas siya. Yung bastard, bakit ang tanga niya? Agad siyang napaluha at walang iniisip na hinabol. Habang tumatakbo, narinig ni Ye Zuan ang tunog ng mga yabag. Pagtalikod niya ay muntik na siyang mawalan ng malay. Talagang hinahabol siya ni Song Suijing. Sinusubukan ba nilang maging isang pares ng napapahamak na magkasintahan? Damn it, wala pa akong asawa, paano ako mamamatay? Nag-isip sandali si Ye Zuan, pagkatapos ay bigla siyang nagpakawala ng ilang mahabang dagandong patungo sa langit. Sa pagkakataong ito, itataya niya ang kanyang buhay. Sa ngayon, mayroon siyang high-rank na Thunderclap Panther na bloodline sa kanyang katawan. Kaya niyang tumakbo ng kasing bilis ng kidlat, ngunit hindi pa rin siya makatakas mula sa pagtugis ng isang Strength Wyvern. Kaya naman, wala siyang choice kundi gamitin ang kanyang trump card. Lalamunan niya ang lahat ng nasa sistema ng paglamon, pagkatapos ay ipagpapalit ang mga ito para sa isang nangungunang bloodline. Katatapos lang niyang makipag-fuse sa isang high-rank bloodline. Kung siya ay puwersahang sumanib sa isang nangungunang ranggo na bloodline, ang kanyang lakas ay bababa, at siya ay sisabog at mamamatay. Pero, may ibang choice ba siya? Sa lakas ni Ye Zuan sa Mortal Core Realm, kung pilit siyang sumanib sa isang nangungunang bloodline, malamang na mamatay siya. Ngunit, kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Ngunit, para makatakas, kinailangan niyang sumanib sa isang nangungunang bloodline.